So magbukas ako sa panalangin. Dakilang Diyos, Ama, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord God, sa iyong pagkilos, Panginoon, sa buhay po namin, O God. Lord, tonight, patuloy po namin na iniimbitahan ang inyong pagkilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, yung word mo, Lord God, ay magrema sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na anumang distraction, Panginoon, ay alisin mo, Lord God, in the name of Jesus Christ. Lord, I pray sa gabing ito, patuloy namin maranasan yung pagkilos mo po sa aming mga buhay, Panginoon, O God. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy, O God, na yung puso po namin ay mag-submit, Panginoon, sa inyong salita. Lord, continue to humble our heart, Panginoon. Lord, palakasin mo kami. Lord, punuin mo kami ng kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. At sa oras na to, Panginoon, na ang buhay po namin ay ihandog po namin sa inyo, O God. Lord, sa gabing ito, walang maitataas, walang ibang mapaparangalan, O God, kundi ang pangalan mo, Lord God. Maraming salamat, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So, palakpakan natin ulit si Lord. And mag-engage po tayo. Ayan, pwede po kayong mag-comment, mag-amen, yan. Sa mga special guest po natin, wag po kayong mahiya. Ayan, pwede na po pala kayo umupo. Ayan, wag po kayong mahiya na mag-amen. Ayan, mag-agree. Ayan, sa ating Zoom. So, welcome kayong lahat dito. Ayan. So, ang verse po natin ngayong gabi ay makikita sa Efeso, chapter 2, verse 10. So, babasahin ko po siya sa magandang balita. At yung isa naman is ang salita ng Diyos. So, dalawang, klase po ng book ang babasahin po natin. Ang magandang balita at ang salita ng Diyos. Sabi po dito, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Sa ang salita ng Diyos naman, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Kaya ang title po ng aking preaching, ng aking teaching tonight, magpagamit ka sa Diyos. Amen? Amen. Magpagamit ka sa Diyos. Alam mo ba na binuhay ka ng ating Panginoon, hindi para lang mabuhay ka. Hindi para maranasan mo na magtrabaho ka, mag-aral ka, kundi binuhay ka ng Diyos para magamit niya sa kanyang kaluwalhatian. At yon ay pinlano na ng Diyos sa buhay mo. Alam mo yung nangyayari sa iyo ngayon, kung meron ka mga problema, may mga pinagdadaanan ka, proseso ng Diyos yan sa iyo kasi meron siyang magandang plano sa buhay mo at gusto niya na gamitin or gusto niya magamit ka para sa kanyang kaluwalhatian. Sino dito yung gusto niyang magpagamit sa Diyos? Taas ang kamay. Sino dito? Ako gusto ko na lagi akong nagagamit para sa Panginoong Jesus. Pero hindi lahat ay gusto. Pwede yung pagkagusto natin ay konti lang, sakto lang. At meron naman, hindi pa talaga handa na gamitin sila ng Diyos. Amen? Ayaw nila na gamitin pa sila ng Diyos. Gusto lang nila, magsisimba sila, ayan. Pero wala silang gagawin. Hindi sila pwedeng gamitin ng Diyos. Pero alam niyo, it's okay to be spiritual person. Ayan. Meron kasing church-goer, ayan, or sabihin natin na committed naman sa church, committed naman sa paglilingkod, pero they are not willing na magpagamit sa Panginoon. Para sa kanila, okay lang na maging spiritual ako. May alam naman ako na Word of God, meron naman ako, pero okay lang yon, at least meron kang alam na Word of God. Nilalaan mo yung sarili mo para sa Panginoon, pero iba pa rin yung nagagamit ka. Tama ba? Kasi hindi mo makikita yung ganda ng isang bagay na hindi mo ginagamit. Hindi yung bibili ka lang ng isang bagay, then ang gagawin mo, itatabi mo lang pang design mo. Alam mo, kapag ikaw ay isang naglilingkod na sa Panginoon, nagsisimula ka na for the Lord, kapag hindi tayo nagagamit sa Panginoon, para lang tayong design na walang gamit.
Amen? Masakit man marinig, pero yun ang totoo. Kapag hindi tayo nagagamit, para ka lang decide na walang gamit. Ayan, pero hindi mo yun malalaman na maganda kung hindi ka nagpapagamit para sa Panginoon. So tandaan mo, huwag mong hayaan na hindi ka magamit. Hindi ka magamit. Hindi ka magamit sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi ka magamit sa church, kasi kapag hindi ka nagpagamit, iba ang gagamit sa'yo. Amen? Ang gagamit sa'yo, tao. Gagamit sa'yo yung sarili mo, at higit sa lahat, ang gagamit sa'yo ay ang kaaway. Kaya kapag hindi tayo busy sa gawain ng Panginoon, hindi tayo busy magpagamit sa Diyos, ang kaaway ay busy sa atin para gamitin tayo sa mundo. Amen? Kaya ang gagawin na lang natin sa buhay natin, yung gusto nating gawin. Amen? Yun ang gusto nating gawin, na yun ang magpapahamak po sa buhay po natin. Tandaan ninyo, the devil is in a hurry. Yan. Nagmamadali na siya na gamitin tayo. Lalo na kung ikaw ay naglilingkod na sa Panginoon. Gusto niya maagaw tayo sa Panginoon because the devil is here to kill, to steal, and to destroy. Amen? Na lagi natin naririnig yan. Nagmamadali siya na gamitin tayo. Pero tandaan mo na masigit ang Diyos sa buhay mo, kaya magpagamit ka sa Diyos. Kaya kapag hindi ka nagpapagamit sa Diyos, iba ang gagamit sa iyo. Amen? At pag tayo ay nagpagamit sa Diyos, syempre may kalakip na pagsunod dito. Amen? Hindi pwedeng magpapagamit ka, pero wala tayong pagsunod kay Lord. Wala pong ganon. Amen? Kaya kailangan magpagamit tayo. Alam niyo yung magpagamit, ibig sabihin talagang gusto mo maglingkod sa Panginoon, gusto mo maging active ka sa church, gusto mo maging active ka sa gawain, kung pwede lang, talagang kunin mo, or sabihin mo, ayaw mo mawalan ng slot. Ayan, para sa gawain ng Panginoon. Kasi tandaan ninyo, yun nga, pag hindi tayo busy for the Lord, iba po ang gagamit sa atin. Pero pag-usapan muna natin yung may 3 klase na nagpapagamit sa Diyos. Meron po kasing 3 klase na nagpapagamit sa Diyos. Ready na kayo kung ano yung 3 klase na yun? Unang-una, nagpapagamit sa Diyos para sa sariling kapakinabangan. Pwede kang magpagamit kay Lord, pero for your self-benefits or for your self-gain. Ibig sabihin, ito yung para maging sikat ka, para makilala ka, ayan, makita yung skills mo, yung talent mo, pero ginagawa mo yun para lang sa sarili mo. Maglilingkod ka, katulad ng sinabi ko kanina sa preaching ko kaninang hapon, maglilingkod ka, pero para mapansin ka ng crush mo. Diba? Mga ganoon. Maglilingkod ka para makita na magaling ka. Yung mga ganitong tao na naglilingkod for self-gain or self-benefits, hindi po yan makakatagal sa paglilingkod. Amen? Pwedeng maglilingkod siya, pero hindi nire-recognize ni Lord yung ginagawa nila. Kasi for self-benefits and self-gain only. Amen? Hindi nire-recognize ni Lord yung mga ganitong nagpapagamit para sa Kanya, para lang sa sariling kapakinabangan. Diba? Yung siya lang, gusto niya siya lang, ayaw na magpagamit sa gawain ng Panginoon, sapat na sa Kanya, yung nasa loob siya ng church, okay na yon, pero ayaw magpagamit. Alam niyo yung magpapagamit sa Lord, hindi ka naman kailangan maging leader sa loob ng simbahan eh. Diba? O yung mag-ayos ka lang ng upuan, 'di ba? Magbigay ka lang ng tinapay, maghugas ka lang ng pinggan, 'di ba? Ano na yun, nagpapagamit na tayo sa Diyos. Lalo na yung nag-i-invite ka ng mga tao, nagpapagamit ka sa Diyos, 'di ba? Hindi ka man leader sa loob ng simbahan, pero ang dami mo naman nadadala sa Panginoon. Baka mas madami ka pang reward sa leader mo eh. Kasi marami kang tao na nadadala para sa Kanya. 'Di ba? Kasi minsan leader title lang eh. Amen? Hindi ko inano yung mga leader ko. Masipag naman po yung mga yan. Pero kasi pinakamahalaga sa Panginoon, yung nagpapagamit tayo, nagdadala tayo ng mga tao sa Kanya. Amen? Nag-i-invite tayo, nag-share tayo ng gospel. Diba? Kapag hindi ka nag-share ng gospel, nagpapagamit ka for your self-gain only, for your self-benefits.
And katulad ng sinabi ko kanina, hindi ito nire-recognize ng Lord. Amen? Hindi nire-recognize ni Lord yung mga ganitong tao, yung para lang sa sarili nila. Amen? Yung para lang sa sarili nila. Pangalawang klase ng tao na nagpapagamit sa Diyos, pero humihingi ng kapalit. Diba? Ito yung laging may condition. Lord, I will serve you. I will win people for you. Pero Lord, bless me. Give me this. Give me this. Give me, yeah. Give me, Lord, this. Ibigay mo sa akin to, Lord. Maglilingkod ako. Kaya kapag hindi napagbigyan ni Lord, magtatampo. Ano ba yan, Lord? Alam niyo nang ginagawa ko, natawa talaga ako. Parang sabi ko, parang nagiging ganito na yata ako ngayon na. Pag hindi na pagbigyan ni Lord, nagtatampo, di ba? Nag-imo pa. Di ba? Ito yung mga minsan hindi tayo pinagbibigyan ng Lord. Hindi tayo pinagbibigyan ng pastor or leader natin. Kaya magtatampo. Yan. Ipapakita talaga sa'yo na nagtatampo siya. Naiinis siya. Ito yung pag sinabing humihingi ng kapalit, kunwari may gagawin siya, magpapagamit siya sa Diyos, pero gusto niya lagi siyang pansinin, gusto niya lagi siyang purihin, o yung gusto lagi i-recognize yung mga ginagawa niya. Diba? Kunwari, inutusan kita, ito, gawin mo, ganyan. Paano pag di kita na-recognize? Grabe naman yung pastoro ko, hindi ako pinansin. Diba? Matapos kong mag-effort, ang dami kong nai-invite lagi, kada linggo, 8, wala man akong ice cream. Diba? Wala man akong corneto. Diba? Lord, ginagawa ko naman to, bakit hanggang ngayon wala pa rin resulta? Yung disciple ko, Lord, hanggang ngayon hindi pa rin na-active tuwing Sunday. Wala pa po akong pahinga, pero Lord, bakit ganito? Wala pa rin yung blessing ko, Lord. Tapos, hindi na magpaparamdam. Diba? Hindi na magpapakita. Kasi alam ninyo, kung tayo ay nagpapagamit sa Diyos at tumihingi tayong kapalit, para tayong nababayaran. Tandaan ninyo, natanggap natin yung kaligtasan natin ng walang bayad. Kaya dapat hindi tayo nagpapabayad sa ginagawa natin or hindi tayo humihingi ng kapalit. Kasi sapat na yung kaligtasan na binigay ng Diyos sa iyo eh. Amen? Para magpagamit ka sa Kanya. Amen? Kaya minsan, dumarating sa time na wala tayong natatanggap na pagpapala or wala pa kasi chinecheck ni Lord yung heart natin sa Kanya. Kung totoo ba yan or hindi. Kung magpapagamit ka ba sa Kanya or magpapagamit ka pa rin ba sa Diyos kahit wala pa yung mga hinihiling mo. Wala kang trabaho, magpapagamit ka pa ba sa Lord? So, walang trabaho, di ba? Walang love life, di ba? Hindi man nakapasa sa exam. Okay lang, di ka makapasa na exam, basta nag-aral ka. Di ba? Pero yung hindi ka makapasa dahil di ka nag-aral, huwag ka nang mag-ano, kasi kasalanan mo na yun kung bakit hindi ka nakapasa. Diba? So, yan, hindi ba tumaas yung sahod mo? Hindi ka na-promote, ang tagal-tagal mo na sa trabaho, 7 taong ka na, 6 na taon, hindi ka pa rin na-promote. Diba? Magpapagamit ka pa rin ba sa Diyos? Kahit wala yung hinihiling. Amen? Diba? So, pangatlo, last na nagpapagamit or klase ng taong nagpapagamit sa Diyos. Ito yung nagpapagamit sa Diyos ng buong puso dahil naiintindihan niya na ang buhay niya ay para sa Diyos. Ulitin ko, nagpapagamit sa Diyos ng buong puso dahil naiintindihan niya na ang buhay niya ay para sa Diyos. Ito yung walang iniisip na self-gain or benefits. Ito yung walang hinihintay na kabalit. Hinihintay niya or wala siyang hinihintay na pagpalain siya ni Lord. Basta gagawa siya. Ito yung maglilingkod siya. Basta kay Lord, maglilingkod ako at magpapagamit ako sa Diyos. Masaya na siya doon na ginagamit siya ng Panginoon. At ang tanging desire ng kanyang puso ay ang maglingkod at magpagamit kay Lord. Hindi siya masaya na hindi siya ginagamit. So, ito yung masaya siya na nagpapagamit siya sa Lord. Ayan. Hindi siya masaya na hindi siya ginagamit ng Diyos. Ayan. Etong klase ng tao ay very all out sila para sa Panginoon. Yung mga nagpapagamit sa Diyos, sila po yung mga humble person.
yung nagpapagamit ng buong puso. Na walang hinihinging kapalit, walang for self-benefits or self-gain. Mahirap kaya magpagamit sa Diyos kasi magiging humble ka. Talaga. Sa totoo lang. Ang hirap mag-alaga ng mga tao kasi magiging humble leader ka din. Diba? Kahit naiinis ka, magchat-chat ka pa rin. Diba? Kahit naiinis ka pero mag-chat lang sa'yo, mawawala ng inis mo eh. Diba? Humble heart eh. Diba? Sabi nga, dapat nandito tayo to serve. Diba? Hindi yun tayo yung paglilingkuran. Diba? Magiging humble ka. Kahit ikaw ay may posisyon sa trabaho, pag nandito ka sa church, wala kang posisyon dito. Pantay-pantay lang tayo dito. Kapag sinabi ko sa inyo, magugas kayo ng pinggan, magugas kayo ng pinggan, tama na muna yung marites. Diba? Diba? Yung mga ganon. So talagang alam ninyo, kapag nagpagamit ka ng buong puso sa Panginoon, you are a humble person. Amen? Kahit yung mga simpleng bagay na a-appreciate mo. Alam mo yung gustong-gusto mo na inuutusan ka? Kasi pag di ka inuutusan, magtaka ka pag di ka na inuutusan. Hindi ka binibigyan ng ministry dito. Magtaka ka bakit di ka binibigyan. Ayan. So, recap natin, no? Klase ng tao na nagpapagamit sa Diyos. Number 1, nagpapagamit para sa sariling kapakinabangan. Pangalawa, humihingi ng kapalit. At pangatlo, nagpapagamit sa Diyos ng buong puso dahil naiintindahan niya na ang buhay niya ay para sa Diyos. Okay, so ito naman pag-usapan natin. Kapag nagpagamit ka sa Diyos ng buong puso, itong unang mangyayari sa iyo. Babaguhin ng Diyos ang iyong puso at buong pagkatao. Amen? Babaguhin ng Diyos ang iyong puso at buong pagkatao. God knows your heart, and if you are willing na magpagamit sa Kanya, God will change you. Tandaan niyo, kapag nagpagamit tayo kay Lord, hindi tayo mananatili na matigas yung puso natin. Hindi ito mananatili na kung ano yung pagkatao natin before, ay hanggang ngayon, ganun pa rin. Babaguhin ka talaga ni Lord para mas magamit ka pa mightily para sa kanyang harapan. Sabi nga sa kanyang word sa Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu, at ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko at mga tuntunin. Kaya kapag gusto mong magpagamit sa Diyos, babaguhin ka niya talaga. Amen? Dito talaga mababago ka. Di ba kunwari, ikaw binigyan ka ng slot mag-MC? Di ba buong linggo pray ka ng pray? Pero pag hindi mo binigyan ng slot yan, hindi yan masyadong prayerful. Totoo? Ha? Pag pinag-exhort kayo, di ba? Nag-preach kayo, di ba? Kabadong-kabado kayo eh. So, 2 weeks ahead pa lang, nagpe-pray na kayo, hindi na kayo mapakali. Pero kapag hindi ka binigyan, parang wala lang. Di ba? Kaya nga minsan binibigyan ko kayo ng slot eh, para tuminong kayo eh. Para mag-pray kayo. Lord, ilayo niyo po ako sa tukso, Lord. Di ba, Lord, magpapakabait po ako kasi gagamitin po ako. Kaya binibigyan ko rin. Hindi ako nagbibigay ng slot, kundi si Lord. Para mabago yung puso ninyo at pagkatao ninyo. Kasi magtitino talaga tayo eh. Amen? Kapag wala kang hinahandle na tao, naku, tama ba? Kasi pag ikaw lang mag-isa, sige kahit anong gusto mong gawin, gawin mo. Pero kapag may handle ka na tao, ingat ka sa kilos mo. Amen? Ingat ka. Magbabago ka talaga. Hindi ka pwedeng magsungit. Hindi ka pwedeng magsalita ng masasakit na salita. Kasi, leader ka eh. Magbabago ka. Pero kapag ikaw lang mag-isa, kahit anong gusto mong sabihin, sasabihin mo. Kahit kanino. Kasi wala kang iniisip. Kaya alam ninyo, kapag tayo ay nagpapagamit sa Diyos, babaguhin ka talaga. Iko-correct ka ng Lord sa mga pagkakamali mo. Diba? Papakorek tayo sa ating mga leader. Kaya kayo kino-correct ng mga leader ninyo para mas lalo pa kayong magamit. Pansinin nyo, after correction, may blessing po yan. After na mai-correct ka ng pastor or leader mo, kapag napagtagumpayan mo yung correction na yon, God will bless you. May mangyayari sa yung breakthrough. Tama ba? Hindi ka lang naman pagtitripan ng pastor or leader mo para pagsabihan lang eh. Diba? Kasi gusto niya mabago ka pa at magamit ka pa man. Kasi hindi tayo magagamit mightily kung matigas ang puso natin. Kung tayo ay masuwayin.
Amen ba? Pero ang pangako ng Diyos sa atin, babaguhin niya ang ating puso at bibigyan tayo ng bagong espiritu. At yung ating matigas sa puso ay magiging masunurin. Amen? So, ayan ang unang nangyayari sa mga taong nagpapagamit sa Diyos ng buong puso. Pangalawa, mailalayo at maiiwas ka sa takbo ng mundong ito. Kapag nagpagamit ka sa Diyos, malalayo at maiiwas ka sa takbo ng mundong ito. Bakit? Because you live na for the Lord. Diba? Nabuhay ka na for the Lord. Your faith is in Him na. Tandaan ninyo, hindi naman kayo magpapagamit sa Panginoon kung wala kayong pananampalataya or wala kayong puso para sa Panginoon. Dahil binago na ng Diyos ang puso mo, your heart desire is for the Lord na. Amen? Kaya aayawan mo na yung takbo ng mundong ito. Sabi nga sa kanyang word sa 1 John chapter 5 verse 4-5, sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay nagpagamit, mailalayo at maiiwas ka sa takbo ng mundong ito. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, magiging abala ka para sa Panginoon. Wala ka ng time para sa mundo. Yung ginagawa ng mundo, aayawan mo na yun. Kaya ayoko na hindi kayo busy sa Lord eh. Diba? Kasi kapag di kayo busy for the Lord, hindi kayo busy sa gawain ng Panginoon, kung ano-ano ang gagawin natin. Amen? Maraming maglalaro sa isip natin na akala natin tama, tapos gagawin natin. Pero mali naman pala, sa harapan ng Panginoon. Kaya yung mga busy sa Panginoon, naiiwas sila sa takbo ng mundo ko. Iiwas. Ay, hindi ako pwede. Pero kaming church, inaaya ko ng tropa mo. Tara, tayo? Punta tayo sa mall. Pero inaano ka na pala, tinatrap ka, no? Pupunta pala kayo sa bar. Kasi alam nila Christian ka eh. So, hindi nila sasabihin pupunta kayo bar. Dahil alam niya hindi ka. Pero sasabihin niya, na pupunta tayo ng mall. Lilibre kita. So dahil may gawain ng Panginoon, ay hindi ako pwede. Unahin ko muna yung gawain ng Panginoon. Diba? Saka na muna yan. Diba? Okay lang kay Diang. Meron kaming gawain, may meeting kami, may cell group kami. Diba? Meron kaming ganito. Kaya talaga naman, makakaiwas ka. Makakaiwas ka sa takbo ng mundo. Amen? Kasi busy ka na. Diba? Tapos, lalo na sa work, after nag-sahod, anong ginagawa? Diba? Chill lang kasi we need to enjoy our sahod. Tapos di mo alam, no, naubusan ka na pala ng sahod, kakalabas mo ng pera doon. One more time! Ganyan. Ganoon. So, may ilalayo tayo at may iiwas ka sa takbo ng mundong ito. Alam niyo ba si Paul, di ba isa po siya sa mga tumutulig sa Panginoon. Ayan, sa mga Kristiyano, pinapapatay niya. Pero nung tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, nagamit siya mightily. So siya po yung pinakamaraming book na naisulat sa Bible, si Pablo. Pero hindi po siya leader. Diba? Sabihin natin, disciple lang po siya. Pero marami po siyang nagawa para sa Panginoon because he lived for the Word and not for the world. Kaya nga sabi nga sa kanyang word sa Roma, chapter 14, verse 8, kung tayo'y nabubuhay para sa Panginoon, tayo nabubuhay. At kung tayo'y namamatay, para sa Panginoon tayo mamamatay. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo sa Panginoon. So kayo, ganito na ba yung heart desire ninyo? Mamamatay ka para sa Panginoon. Pagpunta nga lang dito, hindi ka makapunta, mamamatay ka pa para sa Panginoon. Diba? Puyat nga lang, hindi mo papagtagumpayan, mamamatay ka pa for the Lord. Diba? Hindi mo nga mapagtagumpayan yung sarili mo, mamamatay ka pa for the Lord. Pero alam niyo, grabe si Pablo. Grabe talaga si Apostle Paul. Grabe na talagang binigay niya yung buhay niya para sa Panginoon. Marami po siyang nasharan ng Word of God. Marami po ang nabago dahil sa kanyang buhay. At marami pong naligtas dahil po sa buhay ni Pablo kasi nagpagamit siya. Naintindihan niya na ang buhay niya ay para sa Panginoon. Naligtas siya dahil sa Panginoon. Amen? Kasi naranasan niya ang matinding pagmamahal ni Lord. Alam mo, pag ikaw naranasan mong matinding pagmamahal ng Panginoon, magpapagamit ka. Hindi ka na kailangan pilitin. Amen? Hindi ka na kailangan pilitin ng leader na muating ka na cell group, ha?
May happy. Ha? Para lang di ma-offend eh. Punta ka ng church. Ha? Nakakain ng tao. Nakakarali. Di ba lahat ng paglalambing sasabi mo, ha? Palakas ka, ha? O kaya naman sasabayan ng attend ka, ha? Hehe. Dapat hindi ka ganyan, magbago ka na sa susunod, ha? Hehehe. Or ha 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 ha. Para lang hindi ma-offend. Pero kung ikaw naiintindihan mo na minahal ka ng Panginoon, naligtas ka sa Panginoon, hindi ka na kailangan ganunin pa. Di ba? Hindi ka na kailangan pilitin pa. Hindi pa kailangan marami pang sabihin sa'yo bago ka mapa-oo. Tama ba? Kusa ka na. Hindi ko may tinataas sa sarili ko sa paglilingkod ko po. Simula na nagsimula po ako. Nung nag-commit na ako kay Lord, di mo na ako kailangan pilitin. Hindi mo na ako kailangan i-remind kung saan pupunta ako sa gawain ng Panginoon. Gagawin ko ang dapat kong gawin. Kasi naintindihan ko na nasave ako dahil sa Panginoon. Kaya hindi naman ako masyadong naging pahirap sa leader ko eh. Hindi ko naman masasabi naging sumakit ang ulo niya sa akin. Hindi. Meron ba? Wala naman, diba? Hindi naman ako naging talaga, yung matigas yung ulo. Minsan lang, isang beses. Pero hindi na po yun na ulit. Kaya, alam ninyo, yun, malalayo ka at maiiwas ka sa takbo ng mundong ito. Kaya nga lagi tayong may mga gawain para mailayo tayo. Amen? Mailayo tayo. Pero nasa sayo pa rin naman yun. Choice mo pa rin naman yun kung magpapahila ka or hindi. Ayan. Kaya, alam ninyo, yung mga nagpapagamit kay Lord, talagang ito yung mga tao na to na hindi niya ipinagmamalaki yung mga sarili niyang gawa. Ayan. Kasi sabi nga ni Pablo, ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusik ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa awa ng Diyos sa akin, naging apostol ako at hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin dahil higit ako nagpagal kung ihahambing sa ibang mga apostol. Bagamat ito'y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at hindi ng aking sarili lamang. Kaya, napagtagumpayan ni Apostle Paul yung mga nangyayari dahil nagpagamit siya sa Diyos. Pero, kaya siya nagpagamit sa Diyos kasi nga naiintindihan niya na minahal siya ni Lord. Pinagkatiwalaan siya ng Panginoon. Kaya, ginamit siya ni Lord. Amen? Kaya, magpagamit ka sa Diyos. Magpagamit ako sa Diyos at magpagamit ka sa Diyos. Pangatlo, ayan, kapag nagpagamit ka sa Diyos, magiging pagpapala ka sa maraming tao. Amen? Sino gusto niya maging blessing sa maraming tao? Amen. Alam mo yung tuwing makita ka palang blessed na sila sa iyo. Sabi nga sa Genesis chapter 12 verse 2, gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang inyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Ayan, sabi, magiging pagpapala ka sa maraming tao, magiging tanyag ka, magiging kilala ka. Hindi lang kaibigan mo, kundi ibang tao, yung mga hindi mo kadugo, magiging blessing ka sa buhay nila. Alam ninyo, ito kasing verse na to, pangako ito ng Diyos kay Abraham. Na naging Abraham, dahil naging father of multitude siya. Madami ka Ayan. So, yun nga, pangako ng Diyos ito kay Abraham at nangyari nga. Kasi, madaming nadala si Abraham sa ating Diyos na mga tao at nagkaroon ng kaligtasan dahil nagpagamit siya. Hindi niya ipinagdamot ang kanyang buhay. And tandaan ninyo, people will be inspired to serve God dahil din sa buhay mo. Amen. Hindi man ikaw ang Diyos, pero instrumento ka ni Lord sa buhay nila para ma-inspire pa silang maglingkod. Diba? Inspire sila. So, pag narinig yung pangalan natin, parang lalong nanghihina yung tao kasi parang natatandaan sa'yo, puro problema. Diba? Puro kung ano-ano. Pero alam ninyo, kapag tayo nagpagamit sa Diyos, maraming magpapala
sa buhay natin. At kapag naging pagpapala ka sa maraming tao, you will feel valued. Amen? Mas mararamdaman mo na valued ka sa harapan ng Panginoon. Kasi tandaan ninyo, kapag hindi ka nagagamit sa Panginoon, mas mararamdaman mo sa sarili mo na walang nagpapahalaga sa iyo. Amen? Pansinin mo, kapag hindi ka nagpakabisi sa gawain ng Panginoon, pupunta ka ng kwarto mo, mag-iisa ka doon, magmumukmo ka, feeling mo walang nagmamahal sa iyo. Amen? Pero kapag ikaw ay nagpapagamit sa Diyos, ramdam na ramdam mo na mahal ka ng Diyos. Kasi kinakausap ka ng Panginoon. Nagiging masaya siya sa iyo dahil gumagawa ka, nagpapagamit ka para sa Kanya. Ayan. Katulad na example ko kanina, hindi mo makikita ang halaga ng isang bagay kapag hindi mo ginagamit. Kahit gaano yan kamahal, kung hindi ginagamit, hindi mo makikita yung value niyan sa buhay mo. Bumili ka ng Apple na cellphone, huwag mo kayang gamitin. Makikita mo ba kung gaano kaganda or gaano katibay yung Apple cellphone or iPhone? Sino naka-iPhone dito? Wala. Android lang tayo eh. Ha? O practical lang tayo, di ba? Pero kapag meron ng iPhone, blessed talaga ako, may iPhone ako, di ba? Pero, alam nyo ganun kasi yun. Parang sa isang sapatos, bumili ka, ang ganda-ganda, hindi mo makikita na gano'n yan katibay, kaganda yan kung hindi mo nagagamit. Sasabihin mo, di ba, pag ginamit mo yan, sarap sa paa. Di ba, lambot. Di ba yung mga ganong bagay? Alam niyo kapag nagagamit ka sa Diyos ng buong puso, yun nga, magiging pagpapala ka sa maraming tao. Ito kasi yung kapag nagpagamit ka sa Panginoon, magsisimula ka na mag-win ng mga tao for the Lord. You will help them. Ayan. Na mapunta sila sa pag-ibig ng Diyos. And yung buhay mo ay magiging blessed sa kanila. Amen? Kaya, iba yon kapag nagpapagamit ka kay Lord, blessing ka. Blessing ka. Pag may problema sila, sa'yo sila lumalapit. Mahirap na yun pag di sila lumapit sa'yo. Diba? Kapag meron silang problema. Ayan. Kaya kanila sinasabihan ng problema, hindi dahil kay... Nagsasabi sila ng problema sa iyo dahil kailangan ka nila. Amen? Dahil alam nila, ikaw yung tao na kaya nilang malalapitan. Huwag lang pagdating sa pera. Kasi kapag pera yan, lahat yung lalapitan niya. Diba yung mga ganong bagay? So, mararamdaman mo na mahalaga ka. Unang-una sa Panginoon at sa mga tao. Kasi alam niyo kapag kayo nagpapagamit sa Diyos, mas lalong ipaparamdam sa inyo ng Diyos na mahalaga ka sa Kanya. Alam mo, lahat naman tayo mahalaga sa Diyos. Walang pinipili or walang itinatangi ang Panginoon. Pero kasi nga, kung ikaw ay matigas ang puso mo, hindi ka nagpapagamit sa Diyos, syempre hindi mo mararamdaman yung pangungusap ng Diyos sa iyo. Hindi mo mararamdaman na meron ka palang kayang gawin para sa Panginoon. Na dati hindi mo naman ginagawa, ngayon ginagawa mo na. Amen. Nakikita nyo ba yung buhay ninyo, lalo na sa mga medyo matagal-tagal na, nakikita nyo ba yung buhay ninyo noon sa ngayon? Na nagpapagamit kayo sa Diyos sa hindi? Ang laki ng difference, di ba? Masaya ka, pagod ka man, di ba? Minsan may heartaches, may pain, pero hindi yun nagtatagal. Masaya ka, ramdam mo na mahalaga ka sa Panginoon. Diba, utusan ko nga lang kayo, saya-saya ninyo, inuutusan kayo, feeling ninyo. It's a privilege. Diba? Yung mga ganon. Lalo na kapag ang Panginoon pang nagutos. Depende na lang kung ayaw nyo talaga sumunod. Diba yung pastor, inutusan pa ako. Amen? Maging blessing ka sa maraming tao kapag nagpapagamit. Amen? Kaya yung buhay mo, ipagamit mo sa Diyos. Huwag mo siyang ipagdamot. Amen? Makikita mo kung paano kumilos si Lord sa buhay mo. So, pang-apat, ito na po yung last natin. Itataas at pagpapalain ka ng Diyos. Siyempre, kapag nagpagamit ka sa Panginoon, nanggaling talaga sa iyong puso, hindi pwede na hindi ka itaas ng Panginoon at hindi ka makaranas ng pagpapala sa Diyos. Kaya babasahin ko itong verse na to sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14. Pakinggan yung mabuti. Kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakahihigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Amen?
Kung susundin ninyo ang Panginoon ng inyong Diyos, mapapasa inyong lahat ng pagpapalang ito. Pagpapalain niya ang mga lunsod at mga bukid ninyo. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak. Ayan, masaganang ani at maraming hayop. Pagpapalain niya kayo ng masaganang ani at pagkain. Pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Ipapatalo ng Panginoon sa inyo ang mga kaaway na sasalakay sa inyo. Sama-sama silang sasalakay sa inyo, pero magkakanya-kanya silang sa pagtakas. Pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo at pupunuin niya ng ani ang mga bodega ninyo. Pagpapalain niya kayo sa inyong lupaing ibinibigay niya sa inyo ayon sa ipinangako ng Panginoon na inyong Diyos. Gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan kung susundin ninyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. At sa ganon ay malalaman ng lahat ng tao sa mundo na pinili kayo ng Panginoon at matatakot sila sa inyo. Amen? Kaya kapag nagpapagamit ka sa Diyos, hindi ka dapat matakot sa kapwa mo. Sila ang matatakot sa iyo. Kasi meron kang presensya ng Panginoon. Nakikita nila ang Diyos sa buhay mo. Pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno sa ibibigay sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak, mga hayop, at ang mga inyong ani. Padadalan kayo ng Panginoon ng ulan sa tamang panahon mula sa taguan ng kayamanan niya sa langit at pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Diba? Paulit-ulit niyang sinabi, magpapautang kayo sa maraming bansa, pero kayo ay hindi mangungutang. Gagawin kayo ng Panginoon ng pinuno ng mga bansa. Ibig sabihin, ikaw talaga yung napapansin. Amen? Angat ka talaga sa iba. Sa trabaho mo, di ba, kahit di ka gagalingan, pero dahil nagpapagamit ka sa Diyos, ikaw yung napansin. Di ba? Ikaw ang napansin. Ayan, gagawin kayo ng Panginoon na pinuno ng mga bansa at hindi taga-sunod lang. Lagi kayong nasa itaas at hindi sa ilalim kung susundin ninyong mabuti ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Kaya huwag ninyong susuwayin ang alinman sa inuutos ko sa inyo sa araw na ito at huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos at maglilingkod sa kanila. Kaya, di ba ang ganda ng verse? Lahat ay pangako ng Panginoon na pagpapalain kita ng ganito, pagpapalain kita ng ganito. Ibig sabihin ng pagpapala ng Diyos ay hindi lang sa isang aspeto, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay mo, pagpapalain ka ng Diyos. At kapag ikaw pinagpala ng Diyos, syempre, andun ang pagkataas sa iyo. Diba? Talagang magiging angat ka sa lahat. Hindi tayo buntot. Amen? We are the head and not the tail. Diba? Hindi tayo mananatiling sunod-sunuran lang. Diba? Kundi magiging pinuno tayo. Amen? Magiging tayo, naglilingkod sa Panginoon, na magiging higit na pinuno po natin sa buhay natin si Lord. Kaya alam niyo, yung pagpapagamit sa Diyos, hindi yan kaubusan ng oras ninyo, hindi yan kaubusan ng pera ninyo, hindi kaubusan ng panahon ninyo yan, kundi kayo pa ang makikinabang dito. Kasi tandaan ninyo, wala namang makukuha ang Diyos sa atin eh. Kasi Diyos na siya eh. Diba? Diyos na ang Diyos. Diba? Wala siyang makukuha sa atin. Tayo pa ang may makukuha sa Kanya. Tayo pa yung merong matatanggap sa Panginoon. Kaya wala tayong karapatan na sumbatan ng Panginoon dahil siya ay Diyos. Amen? Lahat ng inuutos niya ay para sa atin. Ikaw ang makikinabang dyan. Ikaw ang pagpapalain ng Diyos dyan. Hindi ang Diyos. Amen? Hindi ang Diyos. Diba? Kung maglingkod ka, ikaw pa rin ang makikinabang dyan. Magpagamit ka, ikaw ang makikinabang dyan, hindi ang Diyos. Amen? Kaya hindi natin pwede sabihin pag wala ko. Ganon. Diba? Amen? Kasi tandaan mo, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, ikaw ang makikinabang dyan at hindi ang ating Panginoon. Kaya magpagamit ka sa Kanya. Magpagamit tayo sa Panginoon. Huwag natin ipagdamot yung buhay natin. Diba? Marami na po yung nangyayari sa paligid natin. Ngayon ka pa bang magdadamot kay Lord? Ngayon ka pa ba magsasabi sa Panginoon, Lord, next time na lang. Later na lang. Di pa ako ready. Kailan ka pa magiging ready? Ilang taong mo na yan narinig? Ilang buwan na yun? Na hindi ka pa ready, hanggang kailan ka pa magiging ready? Kapag huli na ba ang lahat? Diba? Sa mga panong naghihingalo ka, tsaka ka magsasabi, magpapagamit ka sa Diyos. Hindi ka na magagamit kapag naghihingalo ka na.
Di ba? Wala na. Wala nang ganun. Kaya ngayon na nabubuhay tayo, malakas tayo, puro tayo kabataan dito, magpagamit na tayo sa Panginoon. Marami pa tayong magagawa. 20 years old ka pa lang. 30 years old ka pa lang, wala ka pang 60 years old. Para sabi mo, ugod-ugod ka na, di mo na kaya pumunta ng church. Diba? Mabilis ka na sumakit yung ulo mo. Diba? Pero dito, alam niyo sa Makati, yung mga senior, ang sisipag magsimba. Tinalo pa kabataan. Diba? Kasi sanay sa hirap ang senior eh. Yung mga kapanuhan dati, ngayon kasi mga kabataan, hindi sanay sa hirap. Kaya pag dumating na naglingkod, nahirapan, ayaw na. Kasi nahirapan. Kasi maaart talaga tayo. Diba? Lalo na kung sanay ka sa buhay na maganda. Kami, hindi naman kami sobrang hirap eh. Oo, di ba? Hindi naman. Kasi, kahit namatay ang mami ko, nakukuha pa rin naman na yung gusto namin. Nabibigay yung suporta sa amin, nabibili namin yung gusto namin. Kaya medyo may pagkamaarte kami. Nawala lang yung arte namin nung naglingkod kami sa Panginoon. Diba? Hindi naman kami kayamanan. Hindi naman kami ganun kayaman, pero maarte kami. Kasi nga, nasanay kami sa buhay na ganito, ganyan. Pero pag naglingkod ka kasi kay Lord, nagpagamit ka, mawawala arte mo dito. Mawawala yung yabang mo dito. Mawawala dito yung pagiging makasarili mo. Kasi ang masusunod dito si Lord. Siyempre, kapag nagpagamit ka kay Lord, dapat si Lord ang masunod sa'yo. Yung word of God ang masunod sa'yo, hindi ikaw. Amen? Amen? Kahit mas matanda kayo sa akin, dahil ako pastor ng church, ako masusunod dito, hindi kayo. Diba? Kahit may gusto kayong gawin, dahil mali yan, pagbabawalan ko kayo kasi hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Amen? Para magamit pa rin kayo. Kasi kapag hindi kayo nagpapakorek, hindi kayo sumusunod, syempre, iba gagamit sa atin. Iba ang gagamit sa inyo. Kaya tandaan ninyo, yung mga nagpapagamit sa Diyos, pagpapalain sila ng Diyos. Amen? Itataas ng Diyos ang kanilang mga buhay. So, recap ko, kapag nagpapagamit ka sa Diyos ang buong puso, number 1, babaguhin ng Diyos ang iyong puso at buong pagkatao. Pangalawa, mailalayo at maiiwas ka sa takbo ng mundong ito. Pangatlo, magiging pagpapala ka sa maraming tao. Pang-apat, itataas at pagpapalain ka ng Diyos. At ang conclusion po natin, huwag mong sayangin ang buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo. Sumunod at magpagamit ka ng buong puso dahil yan ang totoong buhay ang nagpapagamit sa kaluwalhatian ng Diyos. Ulitin ko, huwag masayangin ang buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo, sumunod at magpagamit ka ng buong puso dahil yan ang totoong buhay ang nagpapagamit sa kaluwalhatian ng Diyos. So palakpakan po natin si Lord.